Matapos ang rollback nung pong isang linggo, ngayon po, eto ho na naman tayo. Para bagang pinasarap ka lang ganern. Panibago pong sirit sa presyo ng petroleum products. 4 pesos po ang taas sa diesel, habang 2.40 ho naman daw sa gasolina, habang 5 pesos naman diyan po sa kerosene. Ang sinasabing dahilan po ng taas presyo, ang muling paglabo ng ang muling paglabo ng usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Samantala, naghain ng mosyon ng Department of Labor and Employment o DOLE para tanggalin po ang freeze order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage. Isinumiti ito ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ang nasabing korte ang naglabas po ng injunction na nagpahinto sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo. Ang giit po ng DOLE, walang jurisdiksyon ng korte at labag sa Article 126 ng Labor Code ang ginawa ng korte. Sa ilalim po ng Article 126 ng batas, ipinagbabawal ang kahit na anong paglalabas ng temporary restraining order, preliminary o permanent injunction laban sa pagpapatupad po ng isang wage order. Ang anumang apela sa isang wage order ay dapat maidulog sa National Wages and Productivity Commission. Ilang ulit ng tinuligsa ng mga labor group ang nasabing desisyon ng korte. At mga kapatid, ang tanong po ng ilang mga labor groups, sa Labor Department, bakit ngayon lang na umabot na po sa injunction yung desisyon? Dati po kasi ay TRO lang. Bakit ngayon ka lang? Samantala po tinanggap po ng China Bank ang property na ipinalit ng Villar Group sa kanila pong loan para nga maibigay na sa pamahalaan ang orihinal na lupang nakasanla na pagtatayuan ng LRT-1 Extension Project. Magugunitang 2 lupa na umano'y ibibigay raw ng mga Villar para sa proyekto ang nakasangla pala sa bangko. Kaya para mabigyan solusyon ito ay nagpalit daw ang Villar Group ng isasanlang property, kaya daw po nalutas na ang issue. Nakatakdang ibigay po sa pamahalaan ang mga dokumento sa September 1 bilang patunay raw na wala na pong mortgage sa bangko ang mga lupang umano'y ibibigay daw ng mga Villar. Ibig sabihin, magiging clear na wala na yung mortgage doon sa 2 property na yon. September 1 ay i-issue yung parang clearance or release nung 2 property na yon. Then pangatlo, itong Villar Group will be making a formal communication sa DOTR kung ano talaga yung nangyari doon sa meeting na yon. Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Hernando Cabrera. Higit 1.4 billion pesos ang naitalang pinsala po sa ating agrikultura dahil pa rin sa epekto ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, higit 34,500 hektarya ng lupa ang apektado ng sama ng panahon. Higit kalahati po dito ay pinsala sa mga pananim na palay na may halagang 794.4 million pesos. Sunod po ang high-value crops na umabot sa 454 million pesos ang tinamong pinsala. Sa kabuuan, higit 35,000 metriko tonelada ang nawalang produkto. Higit 43,000 magsasaka at mangingisda naman ang naapektuhan. Ayon sa Agriculture Department, halos 211 million pesos na halaga po ng farm inputs ang maaaring kunin sa kanila ng mga magsasaka. May hanggang 25 mil din na po pwedeng mailoan sa ilalim po ng Survival and Recovery Loan Program. At mga kapatid, naging viral nga po ang mga video kung saan sandamakmak na mga Chinese cabbage at mga carrots ang itinapon na lamang sa Tublay, Benguet. Paliwanag po ng Agriculture Department, dinala ang mga gulay sa trading center sa La Trinidad para nga daw ibenta, pero masyadong mahaba ang pila ng mga truck kaya inabot ng 2 araw bago ito na ipasok. Hirap din daw pong ibenta ang mga repolyo kaya po napilitan na lamang ang mga magbubukid na ito'y itapon. Ayon sa DA, malaki ang ibinaba ng mga nag-aangkat ng gulay sa Benguet dahil nga daw po sa masamang panahon kaya bumaba din po ang demand sa mga gulay doon. Pwede ho naman daw po mabigyan ng ayuda ang mga magbubukid ng gulay ng mga LGU sa ilalim po ng Sagip Saka Act. In the part ng DA, actually tuloy-tuloy yung programa natin. Una, through Kadiwa. And then, bago pa nangyari itong mga pag-ulan, 11 tons na ng gulay yung nabili through the Magalite Farmers Association.
dyan sa Cordillera. And then, ang DA mismo sa region natin, bumili ng 1.5 metric tons na dinala doon, ibinenta doon sa lobby mismo ng DA. And then almost 10 tons yung na-deliver sa tulong ng ating regional office. Yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa. Pero sabi ho naman ng ilang pong grupo doon sa Benguet, ang sinasabing Sagip Saka Act ay wala pa ho daw kaukulang pondo na nagmumula para po naman sa mga LGUs na bumili ng mga pananim at mga produkto ng mga magsasaka. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.